Now class, why do you think Rizal wrote his novel? Like the popular ones, No Limit Tangheri and El Filibusterismo. Kaboring sa dahani nga subject eh. Paki na kaning novel ni Rizal. Di man na ako maggamit pag manners na kupuhon. Ay. Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nananahimik ngunit napapahamak. May naninirang takot at naghihinagpis. Hintayin ko ang araw na ito. Lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga dayuhan, mga kalaban ko, huwag niyo kong salingin. Nole me tangere. Ako si Jose at ito ang kwento ng aking inang bayan. Bienvenido de nuevo a Pilipinas, Don Crisostomo. Gracias, como estas, Kapitan Tiago. Talagang pinagandaan niyo ang aking pagbabalik. Por supuesto, 7 taon ka rin nawala sa Pilipinas. Alam kong nasasabi ka na tikman ang mga putahe ng ating bayan. Halika't ipapakilala kita sa mga bisita. Siya si Isabel, ang nag-iisa kong kapatid. Siya naman si Don Tiburcio, isang doktor. Ang kanyang asawa, si Doña Victorina. Siya naman ang purong paropa ng San Diego, si Padre Damaso. Si Senyor Guevara, ang tenyente ng Guardia Civil. Buenas noches, mga amigos, at sa matalik na kaibigan ng aking imang ama, Padre Damaso. Ikaw na pala ang anak ng sirang si Rafael Ibarra? Nais ko lamang na itama sa inyo na kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng inyong ama. Kumusta naman ang iyong pag-aaral sa Europa, Don Crisostomo? Mabuti naman po, Kapitan. Hindi lamang kaalaman sa sistensya ang aking natutunan doon, bagkus pati uri ng mga pamumuhay ng aking mga nakasalimuha doon. Ngunit likas pa ring mangmang ang mga Indyo kahit saan man sila mag-aaral. Ikaw, Ibarra, nais mo bang mapabilang sa kanila? Ako'y aalis na po, Kapitan. Maraming salamat sa pag-imbita sa salo-salong ito. Sandali, Ibarra. Paparating pa lang si Maria Clara. Sa susunod na lang po, Kapitan. Marami pa po akong gagawin ngayong gabi. Senyor Ibarra. Senyor Teniente, kayo po pala. Binata, mag-ingat ka sa iyong mga lihim na kaaway. Ang nangyayari sa iyong ama ay dapat maging aral sa iyo. Tila ba'y may nalalaman ka tungkol sa nangyari sa aking ama? Maaari niyo bang sabihin kung ano ito? Wala ka ba talagang nalalaman? Sa pagkaalam ko, ang iyong ama ay binawian ng buhay sa bilangguan. Ano? Sa bilangguan? Nakulong ang aking ama? Ano ang kanyang naging kasalanan? Ang iyong ama, gaya sa alam ng buong mundo, ay isa sa mga pinakagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit, kinaiinisan pa rin siya ng kanyang mga kababayan. Dahil siya ay may naiibang filosofiya sa nakakarami, inaakusa siya bilang isang erehe at pilibustero. Ito ay pinakalat ni Padre Damaso kahit walang pangalang nababanggit. Wala nang masihigit pang bobo sa mga taong nagkukunwaring matalino. May mga tao kasing nagmamarunong sa pamamalakad ng pamahalaan. Gayong, wala naman silang alam. Kaya't kung kayo'y tumutulad sa mga ganito, magsisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mga mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan, lalo na kung sila'y mangmang at mga walang pinag-aralan gaya ng iba. Minsan ay may isang artilyero na nangungulekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaliktad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan nila ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabesa. Ginoo! Maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Malis kayo dito kung ayaw niyo magulong sa kwartel! Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna to! Ano ka ba?
Hindi siya makababasa. Mas malaki ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Mga lapastangang bata! Iwan mo siya! Tama na po! Hoy! Maawa ka sa mga bata, Ginoong Kabesa! Huwag mo silang saktan! Umalis ka dito! Huwag kang makailam dito, tanda! Tulong! Yan ang dapat sa'yo! Nakita yun ng mga tao, sinakluluhan at dinala ang artilyero sa paggamutan. Sa kinalaon man ay namatay pa rin siya. At yun ang dahilan sa pagbilanggo ng iyong ama Ibarra. Lumabas sa kanyang mga lihim na kaaway at isa na doon ay si Padre Damaso. Malapit na sana siya mapalaya, ngunit inakusahan siya ng mga kasalanang hindi naman niyang ginawa. Sa wakas ay umiiral din ang katwiran. Mapalalaya na siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasiwiang palad, namatay ng iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa piitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit na sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko na umalis. Ipaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Dinada, Senyor Ibarra. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, siya sa loob. Hindi ka, tuloy ka. Kumuestas, Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka muli sa aming tahanan. Magandang araw, Kapitan. Nais ko lang po sanang makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sundin mo nga siya sa kanyang kwarto at baka nag-aayos pa iyon na di kayo nahihiya. O ayan na siya. Mari na kayong mag-usap. Kailangan mo ba na maiinom, Ibarra? Gracias, Senyor. Ngunit hindi na po kinakailangan. Napakaswerte ko at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis niyang dila, Crisostomo mo. Siguro dahil dyan, napakaraming babayang nabihag sa bansang iyong napuntahan. Isa ng obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling! Hindi ako maniniwalang sinisira mo yung mata pagdating sa ganda ng ibang dinang si Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naruroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw lang ang aking pinaka-iniibig. Ikaw lang ang aking pinaka-iniibig, Maria. Hanggat sa huling hininga ko. Maasan mo kami riyan, Padre Salve. Sa katunayan ay lubos ang aming paghahanda para sa padarating na piyesta dito sa ating bayan. Ano yung ginawa sa aking ama? Aba, Ibarra, magdandahan kasi yung sinasabi. Wala akong ginagawa. Anong wala? Nagsasabi ko ng totoo. Wala akong ginagawa. Ako'y nasa kumbento lamang sa sandaling iyon. Tanungin mo kaya si Padre Damaso. Inay! Si Crispin po! Basilio! Nanong nangyari sa'yo? Si Crispin! Nasaan ang kapatid mo? Si Crispin po ay naiwan sa kumbento, Inay! Hayaan mo.
Bukas na bukas, papakiusapan ko ang kura na pakawalan ng kapatid mo. Kaso po, Nay, si Crispin na pagbintangan po siya na magnanakaw, Nay. Maawa po kayo! Hindi po akong nagnakaw! Dito ang lugar ng mga malilikot ang kamay! Crispin! 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 Crispin, gumising ka! Crispin! Gumising ka! Crispin! Crispin! Tao po? May tao ba dito? Tao po! Sino ka? Ako po si Sisa, ang ina ng mga sakristan na sina Crispin at Basilio. Nandyan ho ba ang kura? Nais ko po sana siyang kausapin sapagkat si Crispin ay hindi pa po nakakauwi simula kahapon. Ah, ikaw palang ina ni Crispin? Crispin na magnanakaw. At matapos pa niyang magnakaw, nakuha pa niyang lumisan at tumakas. Sa ang aking pagkakadinig, ay papunta na ang Guardia Sibil sa inyong bahay. Ang mga Guardia Sibil? Inang! Inang! Andito po ba kayo, Inang? Hoy! Ikaw yung hinahanap naming bata! Huwag kang gumawa ng masama! Hoy! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Hangin? Nakita niyo ba sila? Puno! Kita niyo ba mga anak ko? Wala? Kayo? Kita niyo ba mga anak ko? Wala? Nakita niyo sila? Si Crispin, si Basilio. Pag nakita niyo mga anak ko, sabihan niyo ko ah. Diyos ko po.
anak ko! Crispin! Basilio! Basilio? Basilio! Damit ito ni Basilio! May dugo! Basilio! May dugo! Basilio! Magandang araw po, Mang Tasyo. Ah, Ginoo, nariyan pala kayo. Ano po ang maitutulong ko sa iyo? Nais ko po sanang humingi ng payo, kagaya ng ginawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sanang magpatayo ng isang paaralan. Matagal ko nang pangarap yan. Pangarap ng isang baliw. At baka'y isipin ng mga tao na ikaw'y baliw rin dahil humihingi ka ng payo sa isang baliw. Hindi nila mauunawaan ito ngayon. Ngunit sa susunod na henerasyon ay mauunawaan nila ito sapagkat sila ay mas matatalino at hindi maihahambing sa kanilang mga ninuno. Bakit ay humingi ka ng payo sa mga kura o sa mga kapitan o sa iba pang may tungkulin dito sa bayan? Maari niyo silang sundin, maari ding hindi. Ang tanging payo ko lamang ay matutuloy ang plano mo kapag humingi ka ng tulong sa mga taong sinasabi ko. Nauunawaan ko ang lahat ng iyong sinasabi. Maraming salamat po. Ako'y mauuna na. Happy Fiesta la gente de San Diego! Bili na po kayo! Ginoo, bili na po kayo! Ginoo, bili na po kayo! Ginoo, bili na po kayo para sa minamahal nyo! Ginoo, bili na po kayo! Ginoo, bili ka na po! Si sa baliw! 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 Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Nararapat lamang na tayo ay magmahalan. Hindi dapat natin binubulangan ang ating kapwa at mamamayan. At lalong higit sa lahat, hindi dapat natin pinapanigan ang kumakalaban dito sa ating simbahan. Hindi ko na kaya pang matagalan ang kainitan sa simbahang ito. Dapat ay yung mga nasa taas lamang ang pinapahintulutan nila sa simbahang ito. Hindi na dapat pinapasok pa ang mga Indyo. Mag-iingat ka, Don Crisostomo Ibarra, sa paglalagay mo na yung unang bato sa iyong paaralan, sapagkat aking nalaman na meron silang pagtatangkang patayin ka. Maniwala ka sa akin, sapagkat ako'y iyong kabanata. Kumusta kaya ang bangkay ng ama mo, Ibarra,
Saang dapit na lugar na kaya ito napadpad? Parang hindi ka ata nag-uusisa. Wala ka bang pakialam sa ama mong mamamatay tao? Wala kang karapatang insultuhin ang aking ama, Padre Damaso. Tama na yan, Ibarra! Huminahon ka alang-alang sa akin! Huwag mo nang pagbuhatan ng kamay si Padre Damaso! Pasensya na, Maria Clara. Patawarin mo ako sa aking inugali. Ikaw ba si Crisostomo Ibarra? Oo, maaari ko bang malaman kung bakit? Ikaw ang tinuturo nilang nagsimula ng pag-aalsa ng mga Indio. Wala akong kinalaman dyan, senyor. Alam niyo ba na si Maria Clara ang pinakamagandang binibini at nagtataglay ng ubod na kabaitan dito sa San Diego? Ganyang binibini ang nais ko. Kapitan Tiago, siya nga po pala si Don Alfonso Linares de Espadanya, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang araw po, Kapitan Tiago. At sa iyo rin, Maria Clara. Naisingil ni Alfonso ang kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba rito, Kapitan Tiago? Walang problema sa akin. Basta't aalagaan niya at hindi niya sasaktan ng aking anak. Ayoko, Ama! Labis akong tumututol. Si Ibarra lamang ang tanging kong mahal. At hihintayin ko siya kahit anong mangyari. Anak ka nga talaga ni Rafael Ibarra. Parehong nagmamataas. Kaya walang duda na pareho kayo ng sinapit. Di na ako makapaghintay na makita ang iyong bangkay na palutang-lutang sa dagat gaya ng iyong ama. Huwag mong hahamakin ang aking ama. Dahil kung mas titimbangin, mas masahol pa kayong mga praile. Isa ka lamang hamak na Indio! Indio ka! Hindi lamang ako isang hamak na Indio. Ngunit kayo mga dayuhan lamang. Ibarra! Ibarra, gumising ka! Ibarra! Ibarra! Sino ka? Ba't ka nandito? Ako si Elias. Ako yung nakausap po sa simbahan. Naalala kita. Itatakas kita rito, Ibarra. Aalis tayo rito. Hindi pa ito ngayong katapusan. Binibini! Binibini si Ginoong Ibarra! Siya nga! Maria! Maria Clara! Ibarra! Paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Kamusta ka, mahal ko? May nangyari ba sa'yo? Ayokong ikasal kay Alfonso, ngunit mapilit si Ama. Ikaw lang ang tanging mahal ko, Ibarra. Hihintayin kita. Hindi rin ako papayag na ikasal ka sa iba, Maria Clara. Tatapusin ko muna ang gulong ito. Pangakong babalikan kita. Babalik ako. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at patiwasay. Ibarra! Nariyan na mga Gwardiya Sibil! Paalam, mahal ko. Patubayan ka nawa ng Diyos, mahal ko. Hoy! Hoy mga Indio! Binibini! Binibini, may dapat kang malaman. Hindi! Hindi! Hindi ito maaari! Ito'y kasinungalingan lamang! Hindi pamatay si Ibarra! Hindi
Nais kong hiling sa inyo na sirain ang pangakong ipapakasal ako sa iba. Ngunit bakit? Patay na ang taong ninanais ng aking pusong pakasalan. Wala na akong gustong pakasalan, kundi si Ibarra lamang. Mabuti na lamang sumunod ako sa kanya. O di kaya, papasok na lang ako sa kumpento. Paumanhin, aking anak. Hindi ko kayang mawalay ka sa aking piling. Ninanais ko lamang ang mas makabubuti para sa iyo. Mas pipiliin ko na lamang na magsisilbi ka sa kumbento. Inay? Inang! Ako po ito! Inang! Ako po ito, Inang! Ako po ito, si Basilio! Inang! Ako po ito! Inang! Ako ko iwan, Inang! Nang mamamising ka, Nay! 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 Wag! Sinong babae yan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako. May 2 araw nang hindi kumakain. O umiinom man lang. Hindi magtatagal eh. Mamamatay rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, hukayin mo ang gintong ibinaon ko. Ariin mo iyon. Gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamatay ako. Hindi ko man lang masisilayan ang gintong bukang liwayway ng ating inang bayan. Kayong mapapalad na makakakita. Batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Inay! Inay! Inang bayan, matatanaw din natin ang liwanag, makakamit din natin ang kalayaan, sapagkat hindi pa ito ang katapusan, bagkus ito ay simula pa lang. Adios. Diyos ko! Naabot na siguro ay mong damgo sa San Diego ba? Sir Raisa, sir. Wala po kay Balon sinitabo kay Ibarra. Ginoo, ila ikaw ay naniligaw. Ngayon lang kita nakita sa lugar nito.
Sino ka? Anong pangalan mo? Ako si Simon.